Ika-22 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, sumalang si Justice Secretary Leila De Lima sa witness stand para sa Article 7 ng impeachment complaint. Kaugnay po ito sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema, pabor sa pag-aalis sa bansa ng mag-asawang Arroyo. Saksi si Sherry Antores. So help you guys. Si Justice Secretary Leila De Lima ang unang testigo ng prosekusyon para sa Article 7 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Nakapaloob sa Article 7 ang akusasyong betrayal of public trust umano ng punong maestrado sa pagbibigay ng Korte Suprema ng temporary restraining order pabor sa pag-alis sa bansa ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at asawang si Atty. Mike Arroyo. Sa testimonya ni De Lima, tinukoy niya ang isinulat na dissenting opinion ni SC Associate Justice Maria Lourdes Sereno. Dito raw nakasaad ang naging impluwensya ni Corona sa paglabas ng desisyon. There is one or a couple of points there which to me is worth looking into. Like for example, number one is the order or the instruction of the Chief Justice through Justice Velasco not to promulgate the December 2 dissenting opinion of Justice Sereno. Dagdag pa ni De Lima, si Corona raw ang nagpagulo umano sa naging desisyon ng Korte na maglabas ng TRO sa DOJ watchlist order, daan para raw makaalis ng bansa si Arroyo. Inamin din daw ng Clerk of Court na may mga binago si Corona sa kanyang mismong sulat kamay sa desisyon kaugnay ng TRO para palabasing ang TRO ay epektibo. Gayong di naman daw ito ang napag-usapan ng mga maestrado na magbotohan sila tungkol sa usapin. Justice Carpio was constrained to write to the Chief Justice and ask na i-hold in abeyance muna yung November 22 clarificatory resolution because instead of clarifying what in fact transpired during the November 18 deliberations ay nagpalala pa daw ho, lalong napasama pa dahil hindi naman daw yun talaga ang tunay na intention. And it would appear from the narration of Justice Sereno na si Chief Justice po ang nagpa-singit nung version na iyon. Sa cross-examination, ipinunto ng depensa na ang TRO na inilabas ng Korte ay majority decision ng SC and Bank at di lamang ng Chief Justice. Pero gate ni De Lima, di raw mayaalis ang impluwensya ni Corona sa mga kapwa-hukom. And you knew that the Supreme Court acts in bank and also in a division. Yes po. And Yes, the decisions of the court, Supreme Court, whether in bank or in division, must be a majority decision. Yes, sir. Well, the allegation is with respect to partiality. Now, betrayal of public trust because of the partiality on the part of the respondent in issuing the TRO, which had the effect of aiding the former president to leave the country and escape prosecution. Matapos ang unang bahagi ng testimonya ni De Lima, napatanong tuloy si Cuevas sa kalihim kung tingin niya ba'y nagkaroon ng conspiracy sa Korte Suprema. Do you subscribe to that to this statement appearing in here? Or you have doubts also? I subscribe All right. to that allegation. All right. In other words, there is really the desire on the part of Justice Corona to allow the escape of the GMA. From my own appreciation of what happened, the developments, actions, what I read in the opinions, etc., yes. Bago sumalang si De Lima, inabisuhan ng prosekusyon ng Korte na bibitiwan na nila ang 2 sa 3 bintag na nakapaloob sa Article 3. Patutsyada tuloy ng depensa. Wala na yun. Siyempre, wala na yung kanilang paneo. But to us, parang nagpapile sila ng complaint na walang ebidensya, hindi nila napag-aralan. Yun ang repercussion nun. Bukas itutuloy ang cross-examination ng depensa kay De Lima. Ako si Sherry Antores, ang inyong saksi.